diyan sa topic na yan. Ginakausap isa-isa yung bawat Marine. Eto ho papayag na daw po sila, mga bossing. Nakausapin isa-isa yung bawat putang inang itong mga to, hindi naman dapat tinatawag ng mga Marines. hindi naman lahat ho Marines No? Marites, papayag na daw po silang kausapin, bawat isa yung mga Marites, pero may condition daw ho, mga kababayan. Pakinggan nyo po. Ang sabi niyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto niyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, Ng puta talaga ho. Hindi ko na ho pipigilin yung aking bunganga, mga kababayan. Alas 8:40 na naman dyan sa takpan nyo na lang yung mga tenga ng mga kababayan natin, mga bata. Mahirap po Mahirap pigilin, mga boss chief, amo chef. Bakit? Yung normal na proseso, gusto nila sila masusunod. Sasabihin, isa-isa, papayag, isa-isa. Isa-isa, ibig sabihin, nag-iisa. One, uno, sa Espanyol. Tapos papayag daw makausap, pero kailangan katabi si Baligod o kaya si Defensor. Si Defensor ba? Si Baligod at saka sino? sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung Isa-isa. Tapos, nandun si Baligod. Paano? Ay, sandali! Oy, hindi yan! Mali yan! Oy, wag mo tatalong yan! Ganon ang gagawin nila? Or kapag hindi na makasagot yung Marines, sila na ang sasagot. Wala din yun, boss! Di ba? Same lang yun. Di pwede. Bakit ba? Ano ba kinatatakot ninyo? At itong mga uto-utong mga DDS na ito, nauto nyo na pagmukain na yung pagtatanong na parte ng proseso na isa-isa ay hindi makatwiran. Hindi ho ba? Ano ang kinatatakot? Yung maging iba-iba ho. Yung ating mga yung mga sasabihin nung 18 Marites, alam ko yan yun No? Huwag nyo na pasinin. Butas yan. Nagpalit lang ako para makapag-vlog. Di ba? Hindi kasi tumakbo na ako kanina. Nag-10K na ho ako kanina, mga bossing. Kaya pagka balik ko ng bahay, upo agad. Yan, salpak sa live. Game! Kakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Atty. Baligod doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap. Siya na lang sasagot. Alam nyo, nandamay pa kayo ng 18 Marites. Maaari pa, posible pang makulong yan 18 Marites na yan. No? Kayo lang naman ni Baligod dyan kayo gumawa, kayo nakakaalam. Diba? Baka yung isa gusto maging kunin sa Senado gawing line up, no? Isa sa line up na senador ni Vice Presidente kaya naggagaganya kung ano-anong mga katarantaduhan din ang ginagawa. May 18 Marites pa. Ikaw naman, mukhang kinakabahan ka na doon sa kwari-kwari mo. Puntahan muna natin kung bakit ang post natin matalo si Sara Duterte sa 2028. Kung bakit yan yung ating title sa araw na ito, mga bossing. Eto, pakinggan muna ho natin si Attorney Larry Gadon. Doon sa kalaban. Ayan, di ba? Attorney Larry Gadon, mga bossing. Makinig tayo. Napakalayo ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. Hoy, sandali, Antipolo. May bahay kami dyan sa Antipolo. Minsan nauuwian namin yun yung bahay sa Antipolo. Okay, sino po ang tinutukoy? 8 yung bumoto kay Bong Akop, 2 lang ang doon sa kalaban. Utang inang yan. Si Bong Akop po, Dr. Bong Akop. No? Anak ng Yumao na si Congressman Akop, mga kababayan. Siguro dahil nga yung posisyon na bakante na dahil po sa pagkawala, nakakalungkot po, mga bossing.
pagkawala ni Congressman Acop, eto, kailangan ng palit, di ba? Oh, Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! ako po, ayan, piece of death. Ulitin natin ha. 8 ang bumoto dun sa anak ni Congressman Acop. 2 ang bumoto doon sa inendorso ng Vice Presidente. Aba, kayong mga DDS, mag-isip-isip kayo. Yung sinasabi ninyo na madami pa kayo, etong mga nakikita at naibabalita o onti na lang kayo. Di ba? Kasi mga kababayan, kung makita ng mga DDS, no? Naku, ayan, yan ang kandidato ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan ang makatutulong kung sakali kapag ka siya ay naupo na, no? Or makakatulong kay sa Kongreso na matulungan si Paulo Marcoleta, matulungan sila Baste o sila hindi si Baste, si pangalan nun, si Pulong. Hindi na minsan nalilimutan ko, palagi absent daw eh. No? Para matulungan sila. Pero hindi, bakit ganoon? Walang bumoboto doon sa ine-endorso ng Vice Presidente. Ibig sabihin, wala nang karisma. Ibig sabihin, wala nang sumusuporta. Napahiya si VP Sara doon sa kanyang inendorso na kandidato sa Antipolo City 2nd District Special Election. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto ng nakuha nung katunggali ni Dr. Bong Acop. Ibig sabihin, mga bossing, no? Kung sinusuportahan, kasi ganito ho yan eh. Wag yang iboto. Kasi anak yan ni Congressman Acop. Si Congressman Acop, isa-isa, kasali lagi yun eh, doon sa mga Quadcom. Kasama yon doon sa nag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte. Kasama yon doon sa nag-iimbestiga ng confidential funds. Kasama yon sa nagsusulong ng impeachment kay Vice Presidente. Huwag nating iboto si Dr. Bong Acop. Kasi anak yan ni Congressman Acop. Diba ganun ho yun mga bossing? Ngayon, ibig sabihin, sinuportahan nila ulit, Acop ulit ang inilagay nila. Na alam nila na posibleng kung ano yung ginawa nung tatay habang siya ay nandoon sa Kongreso ay ituloy lang po ng anak. Diba? Ibig sabihin, ang mga taga-Antipolo, yung mga kababayan ko dyan, ay sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte na maisulong yung impeachment. Di ho ba? Kasi itinuloy nila yung mga Acop eh. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, may naligaw ditong kulto ni Inday. Ay, ayan nyo lang sila dyan, no? Pampadami natin yan. Mamaya, pagka nakita ko yung comment yan, medyo mabilis lang yung comment eh. Pag nakita natin yan, babasahin natin yung komento niyan. Na anak ni Congressman Acop na namayapa noong Disyembre. Ito ay nagpapatunay lamang na walang boto ang Duterte sapagkat kitang-kita dito. Wala daw boto ang mga Duterte ha. Sinasabi sabi po, boto, sorry. Iba yung iba yung kahulugan ng boto. Kala ko walang boto yung mga Duterte. Walang boto daw yung mga Duterte. For every 10 voters ay 8 ang bumoto kay Acop at 2 lamang ang bumoto doon sa kanyang katunggali. So ibig sabihin 80% nanalo yung kalaban nung inendorso ni Sara Duterte. Ibig sabihin nito, walang Olats na silustay. Baka ganyan din ho ang kang maging mangyari dyan sa 2028 ho. Di po ba? endorsement power si Sara na kagaya ng ginawa din niya doon sa Manila na siya ay nangampanya rin against Wait, isa-isahin ko yan. Nangampanya against doon kay Joel Chua, na si Joel Chua panalo. Nangampanya doon sa kalaban ni Benny Abante, although nanalo, kaya lang may issue naman. Kaya si Abante, yung nakaupo ngayon. ni Abante and Joel Chua, pero panalo pa rin sila. Isa pa, kay Luis Tro din, di ba?